Eto malupit mga kapuso, no ha? Itong panibagong price increase doon po sa mga produktong petrolyo, halos 3 piso po ang itinaas sa kada litro ng gasolina, diesel at ng kerosene mga kapuso. Ito na po ang pinakamataas, no? Na, hindi, i-confirm natin yan sa Department of Energy dito sa ating magiging panayam. Pinakamataas o isa sa pinakamataas ngayong taon mga kapuso na pagtaas po sa presyo ng produktong petrolyo. May sinasabi na ang tensyon sa Middle East ang dahilan kung bakit daw tumaas ang presyo. Pero syempre mga kapuso, gusto natin malaman, meron na bang actual na epekto sa supply yung nangyayaring tension sa Middle East ngayon mga kapuso, o talagang ito'y speculative pricing pa rin? Kasi meron po talagang ganun eh. Yung bang magmamarites ka, ay meron yan, may epekto yan, taasan na natin. Pero wala pa naman talagang epekto. No? Nasa linya natin si Attorney Rino Abad, ang Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Attorney Abad, magandang umaga. Si Joel Subel po ito. Magandang umaga, Sir Joel, sa inyong programa sa ating mga kababayan ho. Ang lupit naman ito, Attorney Rino. Halos 3 piso. Ano ba to? Speculative pricing pa rin ba ito o talaga may epekto na yung supply natin dahil doon sa Middle East crisis na nangyayari ngayon? Doon sa Israel, Lebanon, no, ito yung tatlong bansa no na nag-aaway-away at kasama itong bago ngayon yung Iran. Ang Iran lang ho, Sir Joel, yung major oil supplier ho dyan na producing around 3 to 4 million barrels per day at kalahati ho dyan ang ine-export. Dyan sa kalahati na yan, wala hong nangyayaring supply disruption sa bansang Iran, sa Persian Gulf. Wala hong problema ang supply. Kaya ito hong pag-increase, speculative ho ang source nitong, speculation ho ang naging source nitong mga increases for the past, pang 3 weeks ho ngayon. So, mag-win off ho yan, Sir Joel, mag-win off ho yan. Ang caution lang ho natin is, sana maabutan natin ang pagbalik dun sa rollback dahil talaga naman fundamentally may oversupply ho tayo dahil sa reported na paghina talaga ng oil demand sa China at sa US. Kita nyo, may oversupply pa pala tayo, tas tumaas ng ganito. Sobra naman ito. Oo, dahil nga sa nangyari lang na nitong nakaraang October 2, no, nagsimula ho talaga dyan with Iran. Pero ito ho, mag-win off ito. Ang atin lang kabay, sana maabutan natin ang pag-rollback bago gumanti si Israel. Kasi pag gumanti ho yan... May speculation na naman. Ganon. Mari-reinforce ho ang speculation at hindi ho natin maabutan yung pag-rollback. Pero pag tumagal-tagal ho ang ganti ni Israel, which being now speculated also na gaganti, sana maabutan natin ang rollback kasi talagang wala ho talaga itong fundamental basis na pag-i-increase. Hindi ho tayo nagkakaroon ng crisis sa supply dahil sa gulo ng Middle East. Wala hong ganun. Kaya nga okay. Yung sinasabi ninyong sana maabutan natin yung winning off, no? Yung sinasabi ninyong pagbabaho ng presyo at saka pagbaba na rin ng tensyon sa pananaw po ng mga speculators. Kailan kaya yun? Next week ba may nakikita tayong baka naman pwedeng bumaba na itong... Sir Joel, medyo may kataasan pa last week hanggang Friday. But ngayon ho, nakikita na ho natin yung unang trading day nung week na to, Monday. Bumaba na ho kumpara dun sa Friday last week ang price. So, kung tutuloy-tuloy ho itong trend ng pagbaba, especially kung diretso yung 5 days ngayong week, talagang magkaka-rollback ho tayo next week. Sana ho, yun ang mangyari kasi Monday, bumaba na ho compared to the Friday trading price nung last week. Okay, so kahapon bumaba na. So nakikita niyo yung pagbaba within the week. Tama ho ba? Well, sana ho tuloy-tuloy. Wala ho namang talagang nakaka-predict, no? Pero sabi ko pa nga, walang fundamental basis yung pag-i-increase ng dire-diretso. Paano ho aabot yan? Remember yung atin hong oil, umaabot na ho tayo ng almost 80, no? Bumaba na ho tayo, Sir Joel, ng 76, 77. So, ngayon, dahil nga itong 3 weeks, umabot na to, bumalik ulit tayo sa 80 US dollar per barrel. Pero
ang layo ho nito nung April na nandun ho tayo sa 95. Kaya itong mga pag-i-increase, napakalayo pa rin ho ito nung kasagsagan nung nag-production cut. Yun, fundamental ang reason nung pagkawala ng almost 3.56 million barrels and total dun sa Middle East, yung 7 major countries na nagbawas. So ito ho, doon talaga naramdaman natin na umabot ng $95 per barrel yung oil. Pero ngayon nasa 80 pa lang ho tayo. Medyo malayo naman ho. Yung April level ba natin, ano yun, na mas mataas ng mga panahon, hindi ko na matandaan na Attorney Well, Rino. ang Kumpara April ngayon? ho natin, ikumpara natin ang ating domestic common pump price ng gasoline. At that time ay nasa 72, 75 ang Okay, gasoline ho. Ngayon nasa 58 to 60 ho ang gasoline ngayon. So ang laki ho ng layo ho niyan. Ang diesel ho at that time, April would be nasa 62 to 64. So ngayon nasa 50 to 52 ho tayo. So mayroong 53. Pero ang layo ho dun sa 64, 62 to 64. So ngayon, even with this adjustment, nasa 52 to 53 pa rin po ang diesel natin at nasa almost 60 to 62 ang ating gasolina. So medyo malayo pa rin ho nung April na almost nasa 70. Huwag naman sanang tumaas pa. 74. Huwag tumaas pa no? Kasi papalapit daw tayo ng Pasko. Malayo no? pa at may chance pa ho tayo mag-wane off. Ang kabalang ho talaga natin is hindi tayo maabutan na gumanti si Israel. Kasi pag gumanti uli, Nako. hindi tayo makakaabot sa wane off. Tuwan-tuwa yung Marireinforce na naman. tuwan-tuwa yung mga marites pag gumanti si Israel dahil magkakaroon na naman ng speculative pricing to. So, Yun ho, ang talaga. sinasabi ninyo, speculative pricing ito, wala tayong problema sa supply. In fact, meron tayong oversupply. Gaano ba kalaki yung oversupply ho natin sa buong Well, mundo? hindi naman kalakihan. Ang ating nakikita is at least nung nag-flat out ho, nung sunod-sunod na yung rollback, nag-flat out to ang kadalasan dyan, Sir Joel, no, a little of over probably less than to around 1 million lang ho palagi ang na-observe namin na oversupply, no. Hindi ho talaga yan talagang as in tag pa 5 million barrels. Wala hong logic na magpo-produce pa ang mga producing countries ng oil kung ganun na ho ang oversupply. So ang importante, nagpa-flat out at nag-little over around 1 million ang oversupply. But then, hindi ho tayo namumblema dun sa shortage. Dati kasi, ang shortage natin, umaabot ng 1 million to 2 million. Yun ho ang talagang sunod-sunod mula April hanggang... Kaya tumaas ang presyo Kaya tumaas ang presyo hanggang July. Doon po sa July, bigla nang nag-start bumaba from April to July. So, imagine ang effect ng production cut. That was fundamental ang reason ng increases. At the same time, hindi ho natin nawala yung kaba-kaba dun sa Middle East. Though wala hong actual supply disruption, may speculation pa rin hong nangyayari. Good thing speculation po ito kasi kung supply po ang problema ho natin, kung kakulangan ng supply, talagang nakikita ho natin yung trend pataas ho ang kapupuntahan ng presyo. Pero winter season ho, malapit ng winter season, bagamat may climate change at nagbago na rin po ang timplada po ng panahon, pero usually last quarter of the year, ano ba ang nagiging trend natin dito sa pagtaas ng presyo o pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo? Medyo may pagtaas ho talaga yan, Sir Joel, no, probably hanggang March to April next year. Pero ang surge ho ng increases ay mangyayari ho yan pag hindi ho, well, October sana, pero nakita natin konti ang naging surge ng October sa kadahilanan na talagang pababa ang trend nung naabutan itong October before the conflict with Iran. Pababa talaga ang presyo ng oil. Kaya hindi ho tayo nag-experience for the past how many years. Na-obserban ko, maabot tayo ng 7 pesos per kilogram pag mga October. But let's see on November, kasi on the past 3 months sa LPG, halos hindi tayo makalagpas ng 1 peso ang increases. Kaya nung mag-increase ngayong October, para ang liit lang din, mga more than 1 peso to 2 pesos, na hindi ho talaga siya nakaalag pa to 6 pesos to 7 pesos. As compared to ng ibang mga taon. So ngayon, let's see the November kasi dahil nga sa conflict, baka may speculative effect
baka ho meron pa rin talagang pag-increase. But hihina ho yan December at January. At dyan ho sa January to February, magsa-surge na naman. And then papuntang April, pawala na ho yan. And then pagdating ng April, dire-diretso April, May, June, July, hanggang September uli, mayroong mga rollbacks na naman ho tayo mararamdaman sa LPG. Alright, kasi inaalala namin, may malapit na Pasko, magpapasko pa naman eh. Baka malungkot ang aming Disyembre. Well, talagang ganun ho ang trend sa ang Northern Hemisphere countries. So talaga malakas ang demand pag Kaya nga winter po eh. period. Kasi yung Ito ho yung pinagagatong talagang nila winter sa period. pagpainit eh, di ba, Attorney Rino? Yun ho talaga ang yun ho talaga ang trend. Hindi ho siya, if you will notice, Sir Joel, hindi to talaga sumasabay sa oil, sa liquid petroleum products, itong liquefied petroleum gas, no. Ito talaga trending ang kanyang nasusunod depende sa season, no. So talagang usually ito yan ho, for how many years palagi ho natin nararamdaman pag ng September. Actually, it's almost always October hanggang April ho talaga yung may kataasan. And then magro-roll back yan sunod-sunod from May, April minsan or May hanggang September naman magro-roll back ho yan. Okay, sige. Attorney Rino, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Sige po, magandang umaga ulit. Good morning si Attorney Rino Abad. So, ang nakikita... Hilingan, walang pinoprotektahan.